Guys, nabudol ko na naman ang asawa ko! Yes! Kung hindi pa kayo decided and plano nyo bumili ng Kaiwan ng Anta, tara, stay lang kayo. Baka matulungan ko kayo. Guys, simulan na natin sa unboxing. Napakaganda nung box and sobrang premium feel. Kung makikita nyo, meron pa siyang plastic na cover. This is something na hindi mo makikita sa regular Anta basketball shoe. Meron siyang bagong logo ni Kyrie. It resembles a shield. Meron din siyang coat ni Kyrie, which is for me an added value for this shoe. Nga pala guys, meron ng tatlong colorway na nailabas ang Anta for Kaiwan. Yung una yung Artist on the Court, color violet siya. And then itong nire-review natin is Playoffs colorway. Yung binubuksan natin itong white na version niya, which is home. And mamaya-maya bubuksan din natin yung away version ng Playoffs ni Kaiwan. Ito na nga pala siya guys, Nax, napaka-solid, ang ganda. Kung makikita nyo, yung base color niya is white and meron din siyang accent colors na gold and blue. Yung lining niya majority is blue. Yung logo niya is gold and dito sa TPU frame structure niya, combination siya ng dark blue pa light then gold. So meron din siyang konting green and pink, just a hint of color to pop out the primary colors. Isa sa pinakagusto ko dito is yung sa toe box niya and sa side, meron siyang design na parang nakaborda and meron din siyang Kyrie Irving dito sa velcro strap niya. Okay? And katulad na sinabi ko kanina, yung logo niya, bagong logo ni Kyrie, gustong gusto ko siya kasi para siyang it resembles a shield. And for me, this is very nice. Meron din siyang kasamang keychain. So, kung gagamitin mo siya, panggala lang, pwede mo siyang hindi natanggalin. Pero if you're going to use it to play basketball, kailangan mo siyang tanggalin kasi delikado. You can also put this in your bag. Napakaganda siya. Okay, so punta naman tayo sa traction. Kung makikita ninyo, napakaganda ng pattern niya. Very unique yung pattern niya. Meron siyang Kyrie logo sa gitna and yung rubber compound na ginamit niya, malambot siya, mukha naman siya makapit pero I think sobrang lambot niya, hindi siya magandang gamitin sa rough court. But anyway, we will test it out. I will let you guys know if okay yung traction niya. Punta naman tayo sa responsiveness guys. Okay naman sa akin yung heel to toe transition niya. Seamless naman siya. Round yung heel niya kung makikita nyo. And yung sa may toe side niya, round din naman. Not enough pero wala naman ako nakikitang issue sa heel to toe transition niya. Ang sa akin lang is if you're going to compare this sa mga naunang Kyrie shoes, yung feel niya hindi siya masyadong low to the ground. I think medyo mataas to compare dun sa dati niyang shoe. Pero, itetest natin siya mamaya. Tingnan natin kung okay ba yung responsiveness niya. Now, punta naman tayo sa lateral containment. Same with other Anta shoes. Meron din siyang TPU frame structure sa gilid. Ang maganda rito kasi yung TPU structure niya is hanggang doon sa may heel. Etong Anta logo niya na gold, hanggang doon siya sa heel. So, kung mapapansin nyo, yung shape ng sapatos, extended yung sa may side ng forefoot niya. And, ayan support, yung lateral support niya is very good. Okay, mamaya iti-test natin kung okay ba talaga yung lateral containment nito. Hindi siya spiky masyado. Now, punta naman tayo sa cushioning setup and ankle support. Kung mapapansin ninyo, yung foam setup or cushioning setup around ankle area, very thick, masyadong makapal siya. And I think it will help you support your Achilles and ankle from further injury. So, meron din siyang full cushioning setup sa around the tongue area.
Sa likod, ginamit niya ay soft fabric material, pero sa harap, medyo matigas na fabric material yung ginamit niya, which I think bagay na bagay dun sa design niya. Okay, now if you want a shoe na manipis yung cushioning setup, I think this shoe is not for you. Pero if you don't mind na makapal yung cushioning setup, I think this is perfect for you. Going to impact protection, simulan natin sa insole niya. Ito yung kasamang insole ng sapatos. Kung mapapansin nyo, hindi siya ganun kakapal, napakanipis niya. And yung impact protection niya around the heel, parang baliwala lang. So, hindi siya ganun kaganda. My recommendation is if you have a personalized insole or kaya meron kayong commercially available insole, pwede nyo siyang gamitin like yung regular game day. Okay? And punta naman tayo dun sa midsole niya. Yung midsole niya is just like any other Anta shoes na nitrogen infused. Sobrang gaang niya and napakalambot. So, maganda yung impact protection niya. Pero guys, yung outsole niya, although malambot siya, okay sa impact protection, for me, yung rubber compound na ginamit dito is not very durable. Okay siya sa clean court, sa tabla, pero I'm not recommending this to be used on a rough court. Kasi syempre, medyo expensive yung shoes, around 7,995 SRP. Pero hindi siya, I think it will not perform well sa rough court kasi napakalambot niya. Sa comfortability naman, malambot siya and I think breathable naman siya. Evident siya sa mga, makikita mo, merong mesh materials dito sa side and here. So, breathable and comfortable naman siya. Guys, punta naman tayo sa pinaka-importanting part ng review na to. Ito yung value for money. For the price of 8,000 pesos, appearance and performance-wise, I would rate this shoe 9 out of 10. 9 out of 10 kasi sulit na sulit tong sapatos na to. And na-meet naman niya lahat ng criteria ko except doon sa part na kailangan ko siyang gamitin sa outdoor. Rough basketball court. If only the rubber compound used in this shoe is durable, I think I can rate or I would rate this shoe a little bit higher. Anyway, I would still or I highly recommend this shoe for those basketball players who only plays basketball indoor. And this is a great shoe. And I would recommend this to everyone who loves Kyrie Irving and who loves to play, guard and a combo guard. Very quick lang guys, ito yung tinatawag nilang playoffs away colorway. The only difference is that blue yung base color niya, pero same pattern and same materials ang ginamit.